Ang ini. Nilagyan ba ako ng gamot? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka, sumunod ka sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Ang babaeng yan, parang let's at gago. Nasaan siya? Sumama ka sa akin. Huwag ka nang magsalita. Bilisan mo. Kung hindi natin siya makita, baka putulin niyang Master Pay ang mga ulo natin. Kuya, bilis. May tao dito. Tingnan ko. Lalaki. Tara na. Sumigaw ka. Huwag mong guluhin ang magandang gabi ko. Ang galing maglaro. Huwag ka nang sumigaw. Kung gayon, bitawan mo ako. Kanina, tinulungan kita. Ngayon, ikaw naman ang tutulong sa akin. Hindi. Huwag dito. Ang bastos na yan, naglakas loob siyang gawin sa akin to. Ang taong ito, bakit kamukha niya ang bastos na si Pixun? Ang laki ng pagkakahawi. Ang guwapo naman ang tiyuhin na to. Sayang naman kung papatayin siya. Guwapo nga. Magaling din ang galing niya. Siya na lang kaya? Hoy, gising. Naku, ikaw ang nakipagtalik sa akin. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang ako pa ang napagsamantalahan. May pagka-off ako sa kalinisan. Pero nagawa pa ng babaeng ito. Tito, sa totoo lang. Kagabi ang una kong beses. Anong gagawin mo? Ang kwintas na ito hindi kaya. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Sabi ko, panagutan mo ako. May 1,000,000 piso sa card na ito. Magpakasal ka sa akin. Sa'yo na ang pera. Bakit kulang pa ba? Kung kulang, bibigyan pa kita. Sapat na. Magkakasal, di ba? Para na ngayon. Mabuti at marunong kang umintindi. Sige, kasal na tayo. Kung ala ng iba, alis na ako. Ginamit mo lang ako tapos tatakbo ka na? Hindi kakauwi ko lang kasi sa bansa. At may mga bagay pa akong kailangang ayusin, di ba? Kapag naayos ko na ang lahat, natural na kukontakin kita. Asawa ko. Talaga. Ibigay mo sa akin ang contact details mo. Master Pay, ayos lang po ba kayo? Nabalitaan ko kagabi. Hindi ka raw po nakita ni Miss Chan sa 1,804. Galit na galit siya. Ngayon, hinaharangan kanya sa labas ng kumpanya. Alisin mo siya para sa akin. Babalik ako agad. At saka, Imbestigahan mo ang isang tao. May utang kayo sa akin. Panahon na para singilin ko kayo. Ay, gising na pala. Anong ginagawa niyo? Ma, sabi ko na nga ba yung palo mo? Masyadong malakas. Tingnan mo ang ete. Nabaliw na. Ang tagal na nating hindi nagkita. Pero wala pa rin kayong pinagbago. Walang hiya kang anak. Bukas na ang kasal mo kay Young Master Pay. Saan ka nagpunta kagabi? Malinaw na ang sinabi ko. Hindi ako magpapakasal. Hayop ka. Alam mo ba, kung kanselahin mo ang kasal ngayon,
Itinutulak mo ang pamilyang Jiang. Sa kapahamakan? Pamilyang Jiang? Para sa pamilyang Jiang, ayaw mo nang baliwalain ang nararamdaman ko? Sa 5 taon ko sa ibang bansa, nag-alala ka ba sa akin? Alam mo buong yun, Cheng, na mahilig si Pixun sa mga babae. Pinapakasal mo ako sa kanya. Nag-alala ka ba talaga sa kaligayahan ko? Tumahimik ka. Hindi ikaw ang magdedesisyon dito. Kahit pakalad ka rin niyo ako. Sa kasalan, hindi ako magpapakasal kay Pixun. Walang puso ka. Ako ang tatay mo. Sinabi kong magpakasal ka. Kailangan mong magpakasal. Ate, para rin naman sa'yo ang ginagawa ni Papa. Ang pagpapakasal sa pamilyang Pei. Hindi ka na mag-alala sa pagkain o damit. Ang maging ginang Pei. Bihira lang ang ganyang swerte. Ang swerteng yan, Seona. Gusto mo ba? Paano mo kausapin ang kapatid mo? Walang hiya. Sa tingin mo ba may pagpipilian ka? Lola, Hahayaan mo ba ang lola mo na nagmahal sa'yo mula pagkabata, namamatay nang hindi ka man lang nakikita? Sa huling pagkakataon, huwag mong hawakan ang lola ko. Magpapakasal ako. Ate, gutom ka na siguro? Umalis ka. Huwag mo akong piliting saktan ka. Ate, ang tagal nating hindi nagkita. Lalo kang naging bastos. Kung wala ang kasunduan na yan. Sa tingin mo ba may lalaking magkakagusto sa'yo? Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Ayusin mo ang sarili mo. Jiang Lei, huwag mong isipin na dahil tinawag kitang ete, ay may karapatan ka na. Sasabihin ko sa'yo, si Young Master Pei ay naglalaro lang sa'yo. Gusto mo siya? Hindi ka niya pakakasalan. Kung hindi dahil sa patay mong nanay, na may koneksyon kay Ginoong Pei. Sa tingin mo, paano ka makakapasok sa pamilyang Pei? Ang nararapat lang sa'yo ay kainin ang mga tira-tira namin. Sa tingin niyo ba, makukulong niyo ako? Hello, Xing. Nasa ospital ka pa ba? Kailangan ko ang tulong mo. Ikaw nga talaga. Ang taong iyon 8 taon na ang nakalipas. Kuya, kainin mo tong candy. Hindi na sasama ang loob mo. Ang gabi na, hindi pa rin siya tumatawag. Nahanap na ba si Bai Tsing? Master Pei, nahanap na po siya. Pero si Miss Jiang po, sabi niya po ay kasalukuyan siyang nakikipag-engage sa pamangkin niyo. Bukas ng umaga na po ang kasal. Halika. Ginoong Pei, isang malaking karangalan po para sa anak ko. Si Jiang Lai, ang makapagpakasal sa pamilyang Pei. Ang makadalo sa kasal, ng aking walang kwentang apo, ay parang natupad na rin. Ang isang hiling ko, hahaha. Hindi ko po alam kung ang usapin tungkol sa luho project na ipinangako niyo sa akin. Salamat, Ginoong Pei. Salamat po, Ginoong Pei. Walang naging problema, di ba? Lolo, ay naku, binatang Pei, gayon. Ang kisig-kisig mo talaga. Ang galing-galing mo pa. Huwag kang mag-alala, nailigtas na si Lola. Hindi ba pinipilit niyo akong magpakasal? Mamaya ilalabas ko ito. Tingnan natin kung may mukha pa kayo. Manatili sa yon, Cheng. Ang ganda ng nobya. Wow, ang ganda ng nobya. Ang ganda talaga. Ginang Jiang Lai. Handa ka bang pakasalan? Si Ginoong Pixon. Hindi ako pumapayag. Gayon lang ako. Nakakita na malapitan sa pinuno ng pamilyang Pei. Ang gwapo niya.
Hindi ko alam kung sinong maswerteng baba ang mapapangasawa niya. Tito, Siya ang tito ni Pixun. Jinxing, Hindi ako pumapayag. Nagpakasal ako ng biglaan sa tagapagmana ng pamilyang Pei. Nagpakasal ako ng biglaan sa tagapagmana ng pamilyang Pei. Patay, malaki ang nagawa kong gulo. Jinxing, hindi ba may business trip ka ngayon? Bakit ka nandito? Ang lakas ng loob mo, kakasala mo lang sa akin. Tapos nakikipag-ugnayan ka na sa pamangkin ko. Tito, ipapakilala ko lang. Sinabi ko na ang kasalang ito. Hindi ako pumapayag. Tito, anong ibig mong sabihin? Huwag mong gamitin ang pagiging tagapagmana mo sa pamilyang Pei. Kapag inihayag mo ang iyong pagkatao, paano pa ako makakakuhang debosyo? Jinxing, kilala mo ang batang babae mula sa pamilyang Jiang. Tito, 8 taon na ang nakalipas. Nangako na ako. Napapakasalan ko ang babaeng ito. Ano? 8 taon na ang nakalipas. Impossible. Hindi ko maniniwala sa dahilan na yan. Ito ang token ng pag-ibig na ibinigay sa akin ni Ginang Jianglai. 8 taon na ang nakalipas. Bakit nasa kanya ang kwintas ko? Totoo ba ang sinasabi ni Jinxing? Iyan ba talaga ang kwintas mo? Sumama ka sa akin. Teka, Dadalhin ko na si Jianglai. Jiang Lai. Walang utang na loob na babae. Naglakas loob siyang agawin ang lalaking gusto ko. Pagbabayaran mo ito. Alam dito. Ang ganitong buhay, mukhang hindi rin masama. Ang Starry Night mo. Maraming nag-agawan para makuha yan. Sa huli, nabenta ng 80 milyon. Naipadala ko na sayo. Ang tulad mong basura, naglakas loob pang pumasok dito. Bigla-bigla na lang nananakit ng tao. Magkakilala ba tayo? Ang binubugbog ng binibining ito ay, ang mga tulad mong walang kwenta. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mong nagkamali kang pagkakakilala at humingi kang tawad sa akin. Mapapatawad pa kita. Humingi ng tawad, sa panaginip mo, naglakas loob kang akitin si Jinxing, kaya ka binubugbog. Mukhang kakilala ka ni Tito. Akitin. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako at si Tito ay isang lehitimo at malinis na relasyon mag-asawa. Alam kong hindi magkakagusto si Jinxing sa isang probinsyana na tulad mo. Pero sino ang nakakaalam? Kung hindi ka ba mangunguli? Kung gayon, sino ka? At ano ang relasyon mo sa kanya? Ikaw ba ay isang modernong tao? Mula sa ika-negatibo, 21 siglo. Hindi mo man lang alam kung sino ako. Makinig ka. Ang binibining ito ay ang panganay na anak ng pamilyang Tian, isang mayaman na pamilya sa Yuncheng. Tian Yunyun. At ako rin ang kasintahan ni Jinxing. Kasintahan? May kasintahan si Tito. Kung matalino ka, lumayas ka na sa amin ni Jinxing. Kung hindi, ako, ang galagang ito, ay may 100 paraan para paalisin ka sa Yuncheng. Binibining Tian. Kumpara sa unang beses nating pagkikita, mas naniniwala pa rin ako sa pagkatao ni Master P. Sabi mo, ikaw ang kanyang fiance, pero wala kang ebidensya. Bakit ako maniniwala sa'yo? Mukhang hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka nasasaktan. Ebidensya. Hindi ito. Hindi ka paalis. Sa tingin mo ba, kaya mo akong kalabanin? Kung sana ako pa rin ang fiance ni Jinxing, sana'y gaano kaganda. Ayos lang. Basta't mawala lang ang mga babaeng lumalapit kay Jinxing, sa akin pa rin siya mapupunta. Kung si Tito talaga ay may kasunduan kay Tian Yunyun, di magiging third party ako? Hindi ako naniniwala na ganoon si Tito. Bahala na. Kailangan ko munang mabawi ang mga shares na iniwan sa akin ni Mama. Pagkatapos, kakausapin ko si Tito para linawin ang lahat. Kuya Peizan. Kuya Peizan, ang galing mo talaga. Hindi ko man lang nasubukan ang sarap ng dahil sa walang kwenta kong ang kawalan ng ete. masaya naman kaming dalawa. Huwag na nating pansinin ang cute na yan. Ikaw, ang cute mo talaga, S.
Mahal na mahal kita. Sino yan? Sino yan? Lumabas ka. Ako to. 8. Kami ni Mama, buong gabi kami. Nakaluhod sa ospital kahapon. Hindi mo pa rin ba mapapatawad si Weiwei? Jiang Lei, masama ka talagang babae. Kapatid mo si Jiang Wei. Pamilya mo siya. Kahit nagkamali siya. Kailangan mo ba siyang gawin yan? Amelia? Tanungin mo nga sila. Siya at ang mama niya. Itinuring ba nila akong pamilya? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok? Tumakas ka na nga sa kasal. May mukha ka pa ring bumalik. O baka naman, pinagsawaan ka na ng tito ko? Ang tungkol sa akin at kay Master P. Huwag mo nang alalahanin. Ito ang pamilyang Jiang. Kukunin ko ang shares na ibinigay sa akin ng mama ko. Ano ang pakialam mo? Shares. Sinabi ni Papa na ibibigay niya sa akin ang shares na yon. Ikaw naman, yung Master P. Iniwan ng fiance mo. Hindi lang nakatira sa bahay ang fiance mo, kundi nakikipag-ugnayan pa sa kapatid ng fiance mo. Nagsasama kayo. Kung kumalat yan, baka hindi maganda sa reputasyon ng pamilyang Pei, di ba? At sa bagay na yan, dapat pa nga kitang pasalamatan. Simula nang tumakas ka sa kasal, kami ni Kuya Pei-san ay nakilala ang tunay naming nararamdaman. Sa pahintulot ni Lolo Pei, ako na ngayon ang fiancé ni Kuya Pei-san. Mabuti. Umalis ka. Ang asong mabait, hindi humaharang sa daan. Ikaw na cute. Naglakas loob kang tawagin akong aso. Ang mga gamit ng nanay ko, kukunin ko na. Kit, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot umalis? Kit, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot umalis? Pa, tingnan mo siya. Sinaktan si Young Master Pei at ninakaw pa ang shares mo. Ihatid mo muna si yung Master Pei para magbahinga. Dalian mo, kunin mo yung bagay na yan. Sir, itong cute na to. Talagang walang takot sa batas. Gayon, naglakas loob siyang magnakaw ng shares. Baka kung ano na naman ang nakawin mo sa susunod. Magnanakaw. Nandito lang ako para bawiin ang dapat na sa akin. Di ba, tatay? Kahit pa iniwan yan ng nanay mo, hindi mo yan pwedeng kunin. Kung ganoon, hindi ako ang magnanakaw, kundi ang pamilyang Jiang. Ikaw, Bilisan nyo, pigilan nyo siya. Akala ko pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, magbabago na kayo. Ngayon, mukhang hindi pa sapat ang leksyon para sa inyo. Dali. Hindi nyo kayang pigilan ang isang babae. Ako mismo ang magtatanggal sa inyo. paano nangyari? Saan mo natutunan yan? Papa, dapat magpasalamat pa ako sa'yo. Kung hindi dahil noon, iniwan mo akong mag-isa sa ibang bansa. Walang ni isang kusing. Kung hindi ako natuto ng kaunting depensa sa sarili, baka matagal na akong patay sa kalsada. Ay, 8. Sigurado ka bang aalis ka na lang ng ganyan? Hindi mo titingnan kung ano to? Kailan nyo? Hinukay ang abo. Nanay ko? Gayon lang. Sariwang-sariwa. Mainit-init pa. Kailan ninyo? Hinukay ang abong nanay ko? At huwag kang padalos-dalos. Maliit ang puso ko. Paano kung aksidente kong? Kasuklam-suklam. Matagal nang patay ang nanay mo. Ano naman kung hinukay? Ang paghukay sa abong nanay ko. Alam mo rin. Ayoko ng shares. Ibalik ninyo ang abong nanay ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi kami pumayag na ipagpalit ang shares sa urn. Tutal, sa amin naman talaga ang shares. Sabihin ninyo, ano ang gusto ninyong gawin ko? Wala nang. Master Pei na sumusuporta sa iyong gayon. Painumin siya. Mamaya, dalhin siya sa kama ni iyong Master Chen. Jiang Lei, ngayong gabi, kung pagsisilbihan mo ng maayos si iyong Master Chen, ang pagtakas mo sa kasal, hindi ko nahahabulin. Nanay, tingnan mo, nakakuha na akong 100. Ang galing mo, anak.
Oksyovo. Jiang Lei. Nanay. Nanay. Kung pagsisilbihan mo ng maayos siyang Master Chen ngayong gabi, ang pagtakas mo sa kasal, hindi ko na yan hahabulin. Mga hayo. Naglakas loob silang hukayin ang abong nanay ko. Papatayin ko sila. Tapos na. Hindi pa nawawala ang epekto ng gamot. Baby, bakit hindi ka na lang sa kama? Bakit ka na sa sahig? Tama nga si Jiang Xiaolong. Isa kang tunay na ganda. Siguradong masarap ka mamaya. Huwag mo akong hawakan. Ganda, hindi mo pa ba alam? Ang sitwasyon mo? Ang tatay mo para sa proyekto. Siya mismo ang naghatid sa'yo sa kama ko. Gago. Kung hindi lang ako nadroga at walang lakas, siguradong papatayin kita. Papatayin ako? Gusto ko ang mga babaeng tulad mo, na mahilig magingay. Sana mamaya, ganito ka rin kasaya sa pagingay. Anong gagawin mo? Para sa isang ligaw na pusa na tulad mo. Siyempre gagamitin ko ang mga kagamitan sa pagdidisiplina. Hindi mo ako pwedeng hawakan. Asawa ako ni Master P. Anong drama yan? Pero ayos lang. Gusto ko lang tikman. Ang babaeng pinaglaruan ni Master Pei. Kung anong lasa. Talagang pasaway ka. Pero mas maganda nga ito. Mas masarap kang paglaruan. Tigilan mo. Tigilan mo. MR Pei. Bakit ka nandito? Tito, Tumayo ka. Mukhang kailangan talaga kitang ikulong sa tabi ko para hindi ka mapahama. kung mas matagal ka pang dumating, muntik nang mapatay ang asawa mo. Kasalanan ko. Ngayon ipaghihiganti kita. Master Pei. Nagkamali ako. Bulag ako. Hindi ko alam na babae mo siya. Kung alam ko lang, kahit bigyan mo pa ako ng 100 tapang, hindi ko magagawa yan. Chen Biao. Mukhang mahilig ka sa mga pervert na laro. Hindi na ako maglalaro. Pakiusap, patawarin mo ako. MRP, nagkamali ako. Patawarin ka. Mula nang magangkakang saktan si Jiang Lai. Sa sandaling iyon, patay ka na. Huwag mong hayaang mamatay siya ng madali. Opo, Bakit? Huwag mo nang tingnan ang pangit. Huwag kang gumalaw. Makinig ka. Medyo masakit kapag nilalagyan ng gamot. Ganito. Yakapin mo itong manika para hindi masakit. Tito, hindi ba pa ang bata ang niloloko mo? Hindi ka ba isang bata na kailangan kong suyuin? Naku naman. Seryoso kang nagsasabi ng mga nakakahiya. Tito, sa totoo lang ang paglalagay ng gamot, pwede namang ipagawa sa doktor. Hindi pwede. Asawa kita. Ako lang ang pwedeng humawak sa'yo. Kung ganoon ang sinasabi mo, kung magkaanak ako sa hinaharap, hindi mo rin hayaang hawakan ng doktor? Kaninong anak ang gusto mong ipanganak? Siyempre sa'yo. Inaasar mo na naman ako. Asawa kita. Ako lang ang pwedeng mang-asar sa'yo. Kung sino man sa iba, may mga has na mang-asar sa'yo. Hindi ko sila palalampasin kahit isa. Bakit? Wala lang. Akiramdam ko lang. Napakaswerte ko na nakilala kita. Ano ba yung sinasabi mo? Ako ang mas maswerte. Master Pei, nakolekta ko na po lahat ng pinapahanap ninyo. Sige, alam ko na. Anong nangyari?
Bukas, sasamahan kitang bawiin ang hustisya. Ngayon, magbahinga ka muna ng maayos. Hindi ba sabi mo magpahinga ako ng maayos? At saka sugatan na ang likod ko. Mahal ko. Kanina ka pa nakangiti habang hawak ang project proposal na yan. Hindi ka man lang nagpapahinga. Ano ba ang alam mo, babae? Sa project na ito ni Chen Biao, magiging madali na ang daan ng pamilyang Jiang sa hinahara. TSK, ano ba si Chen Biao? Ngayon, si Young Master Pei. Ang pinapaboran niya ngayon ay ang ating si Weiwei. Basta't magsalita lang si Weiwei na ilang magagandang salita. Ang pamilyang Jiang natin. Hindi ba't madali lang tayong makakasama sa mga kilalang pamilya? Tama ako, di ba, Weiwei? Mabait po sa akin si Kuya Peiton. Ay! Halika, halika. Sabihin mo kay Mama, nabanggit ba sa'yo ni Young Master Pei ang pagbabahagi ng shares ng pamilyang Pei? Sabi ni Kuya Peiton. Basta't mabawi niya ang Pei Corporation mula kay Master Pei. Bibigyan niya ang pamilya natin ng 0% ng shares. Ay, ang galing naman. Si Jianglei, ang sweetheart na yan. Tama lang na tumakas siya sa kasal. Tulad ng nanay niya, wala siyang swerte sa yaman. Narinig ko, si Young Master Ken ay mahilig maglaro. Ang ete mo ngayon ay nagsisilbi sa kama ni Young Master Ken, siguro. Ang sweetheart na yan ay isa lang sa mga babaeng pinagsawaan na ni Master Pei. Si yung Master Ken ay isa ring galing sa mataas na pamilya. Sobra-sobra pa siya para sa kanya. Hoy! Ano? Bangkarote na ang pamilyang Chen. Ano? Bangkarote na ang pamilyang Chen. Kakaabot lang ng proyekto. Sino? Sino ba ang gumagawa nito sa akin? Ako. Ako. May problema ba, Master Jiang? Master Pei, hindi ko po sinasadyang murahin kayo. Hindi ko po alam na kayo pala yan. At tanungin kita, may problema ba sa ginawa ko? Wala pong problema. Walang problema sa kahit anong gawin ni Master Pei. Pero, hindi ko lang po maintindihan kung bakit. Mukhang hindi pa sapat ang leksyon na ibinigay ko noong nakaraan. Master Pei, kayo po ba ay naghahanap kay Jianglei? Paano, alam mo kung nasaan siya? Ang batang yan, pagbalik sa pamilyang Jiang, ay nag-eskandalo agad para sa shares ng pamilyang Jiang. Pero alam nyo naman po, ang pamilyang Jiang namin ay nasa bingit ng pagbagsak ngayon. Wala na kaming ganong ari-arian. Kaya siya mismo ang lumapit kay Young Master Chen para makipagtransaksyon. Sabi-sabi, kapag sinamahan niya si Young Master Chen na isang gabi, ibibigay ni Young Master Chen sa kanya ang proyekto sa Longshan. Kahit paano, nakasama na ni Jianglei si Young Master Chen sa kama. Ngayon, basta isisilang natin lahat sa cute na yan. Hindi ako naniniwalang tutulungan pa siya ni Master Pei. Master Pei, huwag niyo po sanang sisihin si Xiaolei. Siya. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa pamilyang Jiang. Talagang si Jiang Xiaolong ang lumapit sa akin at sinabing, basta ibigay ko sa kanya ang proyekto sa Longshan. Ibibigay niya ang anak niya sa akin. Hindi po talaga ako nagsisinungaling. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Ikaw, Bakit nagulat ka bang makita ako rito? Nagulat ka ba? Master Pei, nagkakamali po kayo sa akin. Si Jianglei, sinisiraan niya ako. Hindi po ako ganoong klaseng tao. Master Pei. Nalinlang lang po kayo na palabas na anyo ni Jianglei. Siya ay isang cute na babae na gagawin ang lahat. Kahit anong paraan, para lang makamit ang gusto niya. Una, umakyat siya sa kama niyo. Gayon, sumama na naman kay Chen Biao. Ete, hindi ba't ang gusto mo lang ay shares? Sige, sayo na lahat. Bilisan mo, kausapin mo si Master Pei ng maayos. Pakiusap, huwag mo na kaming siraan pa. Tito, hindi niya alam ang sinasabi niya. Shares? Hindi ko kailangan ng shares. Basta't gusto mo, ang buong pamilyang Jiang ay pwedeng maging sayo. Anong ibig mong sabihin? Ito ang ebidensya ng iyong korupsyon at pagganggap ng suhol. Hindi ka na siguro estranghero rito, Jiang Xiaolong.
Ito ang ebidensya ng iyong korupsyon at pagganggap ng suhol. Hindi ka na siguro estranghero rito, Jiang Xiaolong. Sumama kayo sa amin. Si Jiang Xiaolong ang gumawa ng lahat ng ito. Wala akong kinalaman diyan. Hayop ka. Anong sinasabi mo? Ito ang ebidensya na kayo ang nagpahirap. Sa lola ko hanggang mamatay. Impossible. Matagal ko nang sinira ang mga CCTV na yan. Impossible. Kung ayaw mong malaman iba, huwag kang gumawang masama. Naglakas loob kayong hukayin ang abong nanay ko. Kapag namatay ka, ay hirapan din kita. Sa parehong paraan. Ikaw. Ay nga pala. Huwag kang pipikit kapag natutulog ka. Sir Inspector. Gusto niya akong ipahamak. Dalhin siya. Tito, mayroon pa akong ilang bagay na hindi pa natatapos. Hintayin mo ako sa labas. Sinira mo ang pamilya ko. Ano pa ang gusto mo? May lakas ka pang loob na banggitin. Ang pagsirang pamilya? Huwag mong isipin na hindi ko alam na ang pagpapatapon sa akin ni Jiang Xiaolong sa ibang bansa noon ay gawa mo. At ano ngayon? Sino ba ang nagsabi na maagang namatay ang nanay mo? Dapat lang na wala kang nagmamahal sa'yo. Ito ang huling babala ko sa'yo. Mula ngayon, lumayo ka sa buhay ko. Kung hindi, gagawin ko sa'yo at kay Huang Yuying ang parehong kapalaran. Kuya Peizan, kailangan mo akong tulungan. Jinxing, nahuli kita. Bitawan mo ako. Ayaw ko. Ilang araw mo na akong iniiwasan. Miss na kita. Jinxing, iligtas mo ako. Jinxing, alam ko na, hindi mo kayang saktan ako. Alam ko na, hindi mo kayang saktan ako. Binibining Tian, ano ang ginagawa mo? Jinxing, ang sakit ng paa ko. Tingnan mo nga agad, baka nabalian ako. Papasundo kita kay Baising papuntang ospital. Ayoko, hintayin pa siya dumating. Mamamatay na ako sa sakit. Kailangan mo lang hilutin. Tulad ng dati, kapag hinilot mo, hindi na masakit. Si Master Pei ang pinakamayamang tao sa Yoncheng. Paano mo naman siya papagawan ganyan? Ako na lang ang gagawa. Dito ba masakit? Ang sakit. Ikaw talagang maliit na kuti ka. Jinxing, tulungan mo ako. Sige na, Lei. Dumating na si Baising. MRP. MS Chan. Ihahatid na kita sa ospital. Asawa ko, tara na. Anong nangyari? Nakita ko lahat. Anong nakita mo? Nagpapanggap ka pa ring inosente. Ano sa tingin mo? Nagseselos ka. Tito, may fiance ka na. Bakit ka pa nagpakasal sa akin? Fiance. Sinong nagsabi? Hindi ko siya fiance. O kaya dati. 3 taon na ang nakalipas, si Lolo. Nang makita niyang matagal na akong hindi nag-aasawa, ay inayos niya ang isang kasunduan sa kasal para sa akin. Pero, nang malaman ko ang balita, agad akong kumunta para kanselahin ang kasunduan. Huwag kang mag-alala, sa'yo lang ako. Ganoon pala. Gusto pa akong lokohin ni Tian Yunyun. Dapat pala nung sinakal ko siya, nilakasan ko pa. Aba, natuto ng mga gat. Tito, ito ang parusa mo.
Arusa dahil hinalikan kang ibang babae. Siyempre, ito rin ang marka ko. Gusto ko yan. Hanapin mo ang lahat ng masamang impormasyon tungkol kay Jiang Lai. Mula pagkabata hanggang ngayon, walang palalampasin. Gusto ko ngayon na ang kita-kita na Jiang Lai na yan. Naglakas loob na lokohin ako. Magmaneho. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Madam Tian, nahanap na po ang masamang impormasyon. Tungkol sa panganay na anak ng pamilyang Jiang. Ipadala mo agad sa akin. Opo. Isang simpleng kinakwil na anak ng pamilyang Jiang. Paano ka makikipaglaban sa akin? Jingsing, ipapaalam ko sa'yo kung sino palaga ang may karapatang tumayo sa tabi mo. Anong nangyari? Hoy, ayos ka lang ba? Ang sakit-sakit. Gusto ko lang naman magkunwari ng aksidente. Ang pagmamaneho ng panganay na dalaga ng pamilyang Tian ay napakapangit. Wala yan. Paumanhin kong nadumihan ko ang kotse mo. Bakit parang pamilya ang babaeng ito? Saan ko siya nakita? Binibini, ito ang pangalawang anak ng pamilyang Jiang. Sinasabing hindi sila magkasundo ni Jiang Lai. Siya ang nag-udyokay. Jiang Xiaolong na ipadala si Jiang Lai sa ibang bansa. Kilala kita. Ikaw si Jiang Wei. Kumusta? Ako si Chan Yunyun. Alam kong kulad ko, gusto mo ring mamatay na si Jiang Lai. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Nakulong na sina Jiang Xiaolong at Huang Yuing. Nakuha ko na ang abo ni Mama. Ligtas din si Lola. Halos lahat ay ayon sa orihinal kong plano. Maliban sa pagpapakasal kay Tito. Ate, may nangyari. Ang iyong pintana, rainforest, ay ninakaw. Ano? Bakit hindi mo pinatuyo ang buhok mo at lumabas ka na? Punasan mo yan. Mahal, patuyuin mo muna ang buhok mo. Ayoko nga. Gusto ko ngayon na. Seg. Bakit hindi mo na tinuloy? Tito. Arang dinatnan ako. Pupunta lang ako sa banyo para mag-ayos. Seg. Sige, pumunta ka na. Ipagluluto kita ng ginger tea. Hindi ko alam kung anong ginagamit ninyong mga babae, kaya binilhan kita ng tig-isang pakete ng bawat uri. Kuya, kapag kinain mo itong candy, hindi nasasama ang loob mo. Ang maliit na batang babae noon, ang laki na ngayon. Lola! Ayokong mag-aral sa ibang bansa. Ayokong mag-isa. Ano ba ang kinagdaanan mo sa mga taong ito? Nahanap na ba ang balita tungkol kay Jiang Lai sa ibang bansa? Master Pei, sa loob ng 5 taon, maliban sa pagtatrabaho sa convenience store, para kumita ng panggastos, wala nang ibang impormasyon ang nahanap. Tila may puwersang humaharang sa lahat ng balita. Mabuti. Nang magkita tayo ulit. Ang dami mong pinagbago. Kilala mo ako. Siguradong napakahirap ng pinagdaanan mo sa mga taong ito. Ang bango. Ang bango. Ang aga namang gumising ni Tito para ipagluto ako. Tito, ikaw siguro ang aking. Gianlo, gunya ang sa nakaraang buhay. Ikaw na bata ka. Kasal ka na. Pero tanghali ka pa rin kung gumising. Lola! Lola! Ayos na po ba ang pakiramdam nyo? Mas maganda na ang pakiramdam ko nitong mga nakaang araw.
Hindi ka ba may regla? Bakit lumabas ka ng walang sinelas? Halika. Salamat, Tito. Matanda na kayong mag-asawa. Tito pa rin ang tawag mo. Lola. Huwag niyo na po akong tuksuhin. Xiaolei, Lola, umupo muna kayo. Kukuha ako ng tubig para sa inyo. Nakikita kong napakabait ng apo kong lalaki. Sa'yo, kaya panatag ang loob ko. Nga pala, Lola. Bakit po kayo naparito ngayon? Si Jingsing. Maaga akong sinundo sa ospital. Sabi niya, hindi ka raw maganda ang pakiramdam kagabi. Siguro nami mismo ang bahay niyo. Ano? Umiyak ka pa. Namimiss ang bahay? Bakit hindi mo pa ayusin ang damit ng asawa mo? Ano man ang anggulo, ang mukha ni Tito walang kapintasan. Ang gandang Jalaine na yan. Ang sexing Adam's apple na yan. Wala akong iniisip. Tito, kailangan mo nang pumasok sa trabaho. Malate ka na sa trabaho. Ano ba ang sinasabi ko? Bakit ba ako nagiging tanga kapag kasama si Tito? Ang nasa harapan ko ay ang boss ng Pay Corporation. Ano ba ang late-late na yan? Ako ang asawa mo. Kung gusto mong kumingin, hindi mo kailangang magtago. Pwede kang tumingin ng hayagan. Lola, umalis na. Master Pei. Kamakailan, madalas pumunta si Peikon kay Ginoong Pei. Hindi ko alam kung ano na naman ang binabalak niya. Ngayong bumagsak ang pamilyang Jiang. Hindi sigurado kung papayag si Ginoong Pei. Napakasalan ni Peitson si Jiang Wei. Subaybayan mo si Peitson para sa akin. Sabihin mo sa akin kung may kakaiba siyang ginawa. Opo. Teka, Master Pei. Sabi ni Ginoong Pei, kailangan ninyong umuwi ngayong linggo. At sinabi rin niya, isama ninyo ang inyong asawa. Hindi ko sinabi na kasal na kayo ng inyong asawa. Opo. Ang pamilyang Tan ay nag-invest na naman sa ilang proyekto ng Pay Corporation. Sabi-sabi, baka may kinalaman ito sa pagkakansela ng kasal noon. Sobrang excited na ako kung ano ang magiging reaksyon ni Pei Jingsing kapag nakita niya ang mga litratong ito. Pero hindi pa ito ang tamang oras para ilabas ang malaking pasabog. Madam Tian, handa na po ang lunchbox ninyo. Gawa po yan ng Michelin 5-star chef. Kung mas mababa sa 5-star, hindi ko yan ipapakain kay Jingsing. Ate, may nangyari na naman. Ang mga security guard sa Moksheng, walang silbi. Nawala na naman ang isa sa mga painting mo. Imbestigahan mo. Kapag nahuli mo ang magnanakaw, ipaalam mo agad sa akin. Sage po. Ang lakas ng loob ng mga magnanakaw na yan. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na magnakaw ng gamit ko. Kayo talagang mga kabataan. Hindi ninyo inaalagaan ang mga mata ninyo. Maghapon kayong naglalaro ng cellphone. Sige na, Lola. Hindi na ako maglalaro. Nga pala, Xiaolai, nagpipinta ka pa ba ngayon? Lola, umupo ka lang dyan at huwag kang gagalaw. Ayan na. Lola, tingnan mo. Alagang apo ko nga. Ang ganda ng pagkakapinta. Tanghali na. Bakit, Lola? Nagugutom ka na ba? Hindi ako marunong magluto. Mag-order na lang kaya tayong take-out? Tanghali na. Ang manugang natin, siguradong gutom na rin. MRP, dumating po si Miss Tian. Jingsing. Alam ko na, sobrang abala ka sa trabaho. Nakalimutan mo na namang kumain. Kaya maaga akong gumising para ipagluto ka ng masarap na tanghalian. Tikman mo na. Salamat sa kabaitan mo, Miss Tian. Hindi ako gutom, dalhin mo na yan. Huwag kang mahiya. Halika, susubuan kita. Hindi ba nakakaintindi si Miss Tian? Jingsing. Hindi ko maintindihan. Hindi ka naman ganito dati. Bago dumating si Jiang Lai, hindi mo ako tinatanggihan. Dati, dahil mayroon tayong kasunduan sa kasal, dagdag pa ang bilin ng lolo ko. Kaya hindi ko magawang tanggihan ka. Pero ngayon, iba na. Anong ibig mong sabihin na iba na? Dahil ba kay Jiang Lai? Talaga bang mahal mo na siya? Siya ang matagal ko nang hinahana. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hindi siya karapat-dapat sa'yo.
Hindi. Hindi pa ito ang tamang panahon. Jinxing, bukas ang kaarawan ko. Mag-host ako ng birthday dinner sa Hotel Between. Kailangan mong pumunta. Ang kapal talaga ng mukha. Hindi ka talaga bumibitaw kay Jinxing. Ano? Miss Chan, pareho lang tayo. Sino ang pareho sa'yo? Karapat-dapat ka ba? Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng tao ka? Miss Chan, masakit pa ba ang bukong-bukong mo? Nakuha mo pang magsalita. Tingnan mo, hindi kita paatayin. Dapat kang magpasalamat na nasa Pay Corporation tayo. Kung hindi, sisiguraduhin ko. Hindi ka makakalakad ng isang buwan. Nanganganib ka ba sa akin? Huwag mong isipin na dahil gusto ka ni Jinxing ngayon, pwede ka nang maging walang batas. Sinasabi ko sa'yo, alam na matalinong tao, na ang kasal ay para sa magkaparehong antas. Ang tulad mo, na hindi makapagbigay ng anumang tulong kay Jinxing, ay isa lamang laruan ni Jinxing sa isang sandali. Ang tulad mo, na hindi makapagbigay ng anumang tulong kay Jinxing, ay isa lamang laruan ni Jinxing sa isang sandali. Kunin mo to, bukas ang birthday party ko, para makita mo, ikaw na walang alam, kung ano ang kinatawag na mataas na lipunan. Ano na naman kaya ang binabalak niya? Bakit? Natatakot ka ba? Kung gayon, salamat, Miss Chan. Sisiguraduhin kong makakarating ako sa oras. Kung sa ibang bansa lang ito, hindi ko hahayaang hindi ko magamot. Ang ugali mong yan, Miss. May iba ka pa bang kailangan? Mukhang hindi ako welcome kay Tito. Hindi ba kasama mo si Lola sa bahay? Ay, baka kasi si Tito. Nagugutom ka ba? Pero hindi ako marunong magluto. Nandito si Lola. Nga. Lola, naalala ko ang sarap-sarap ng luto mo. Naisip ko tuloy, ang Gong Bao chicken na luto ni Lola. Pero Lola, gusto mo ba ako magbigay ng regalo gamit ang regalong iba? Buisit na bata ka. Ano nang iniisip mo? Asawa mo yan. Kaya ikaw ang mag-alaga sa kanya. Halika, tuturuan ka ni Lola magluto. Mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Dahil nakakain na si Tito, aalis na ako. Mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Dahil nakakain na si Tito, aalis na ako. Sumusumpa ko. Ang nilutong kagkain ng ibang babae, hindi ko man lang ginalaw. Bitawan mo ako. Masama kong makita ng iba dito sa opisina. Kung wala ang utos ko, sino ang mga ngahas pumasok? Hindi ka ba natatakot na makita ng mga empleyado mo, Master P, na naglalandi ka sa oras ng trabaho? Nilalandi ko ang sarili kong asawa. May problema ba? Nagkasundo tayo na. Hindi mo na ipapaalam sa iba. Asawa ko, gutom ako. Gusto kong kainin ang luto mo. Ang lalaking ito ang galing maglambing. Subuan mo ako. Kumusta? Kumusta? Masarap. Kuya Peizon, kung hindi ka magmamadali, mahuli tayo sa dinner ni Miss Chan. Huwag kang magmadali, mahal. Hindi pa ako nasisyahan. Dinner? Alam nating dalawa na ito ay isang Hongmen banquet para sa cute na Jianglei. Kuya Peizon, kailan ba papayag si Ginoong Pei? Sa kasal natin? Hindi ko ba nasabi, kailangan kong hintayin ang pahintulot ni Ginoong Pei para makapasok sa Pay Corporation. Alam ko. Naawa lang ako sa'yo, Kuya Peizon. Ilang araw ka nang tumutulong. Sa matanda, pero ayaw pa rin niya. Hindi pa rin siya pumapayag. Dapat mas malapit ka sa matanda. Di ba? Ang matandang yan. Pinapanigan lang si Pei Jinxing. Kapag nakapasok ako sa Pay Corporation, hindi ako maniniwala na hindi ko mahahanapan ng butas si Pei Jinxing. Sa akin din ang Pay Corporation, sa huli. Ang ganda talaga ng asawa ko. Tito, alam kong hindi mo gusto ang mga magulong lugar. Hindi mo naman kailangan. Pilitin ang sarili mong samahan ako. Kaya ako naman mag-isa. Ano bang kinagsasabi mo? Ang ganda mo kasi ngayon, asawa ko. Ayoko lang na may ibang maghangad sa'yo. Siguro alam din ni Tito na ang dinner party mamaya ay hindi lang basta-basta. Kaya siya nag-alok na samahan ako, di ba?
Ito ang sapatos na pinasadya ko para sa'yo. Gusto mo ba? Prinsesa, tara na. Sana mag-enjoy ka ngayon. Yun, ang ganda mo ngayon. Ang suot mong high heels, bagong labas yan, di ba? Ang sapatos na ito ay galing pa sa tatay ko, na espesyal na dinala para sa akin mula sa France. Sa totoo lang, hindi naman ito kamahalan. Mga 5 milyong piso lang naman. Dr. Wei, sa mga araw na ito, malaki ang utang na loob namin sa iyo. Kaya nakontrol ang sakit ng patay ko. Ginawa ko lang ang nararapat. Salamat, hindi ako umiinom. May operasyon pa ako ngayong gabi. Diyos ko, hindi ba si Master P yan? Sino yung babae sa tabi niya? Ang ganda niya. Hindi ba si Master Pei sa loob ng 30 taon ay hindi lumalapit sa mga babae? Ngayon lang ako nakakita na ganoon siya kalapit sa isang babae. Yun. Ang sapatos niya ay mas kumikinang kaysa sa iyo. Hindi bababa sa 10 milyon yan. Kahit isipin mo lang, dapat alam mo. Kung kayang bilhin yan ng pulubi na yan. Siguradong pinakiusapan niya si Jingsing na bilhin yan para sa kanya. Ang walang hiyang bruha na yan. Nga, tingnan mo siya. Kahit magsuot ng mamahaling gamit, hindi pa rin siya kasing ganda mo. Dumating na ang fayan ko. Mauna na ako. Dumating ka na. Maligayang kaarawan, binibining tiyan. Jingsing, ingnan mo, maganda ba ang damit ko? Naalala ko dati, gustong-gusto mo akong makitang nakasuot ng asul. Kaya pala gusto ni Tito ang asul. Huwag kang makinig sa pinagsasabi niya. Hindi ako. Ang mahalaga ay ang intensyon. Maraming salamat. Pei Jingsing, ito ang paborito mong champag. Marami akong inihanda ngayon. Pei Jingsing, akagaling lang sa sakit ng papa ko. Palagi kanyang hinahanap. Jiang Lai. Matagal nang magkakilala si Pei Jingsing at ang papa ko. Dito ka na lang maghintay. Ayos lang, Tito. Sige na. Maglilibot na lang ako dito. Tara na. Ayos lang, Tito. Sige na. Maglilibot na lang ako dito. Tara na. Ha, ang tinatawag nilang mataas na lipunan. Puro kaplastikan lang pala. Nandito ka rin pala. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Ang laki naman ng bibig mo. Bakit? Akala mo ba, dahil nakasama mo ang tito ko, ayos na ang lahat? Hindi ka naman siguro ganoon katanga para isipin. Natutuo ang nararamdaman ng tito ko para sa'yo, di ba? Marami na akong nakitang babaeng katulad mo. Pinaglalaruan ka lang ng tito ko. Talaga bang inilalagay mo ang sarili mo sa posisyon ng tunay na asawa? Totoo man o hindi ang nararamdaman niya, hindi mo na dapat pakialaman yan bilang pamangkin. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi papayag si Ginoong Pei na ikaw, na ikakasal sa pamilya namin. Ha! Alagang inaabangan ko yan. Kapag nalaman mong ako na ang iyong. Tita, gaano ka kaya magagalit? Wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Paano ka magiging karapat-dapat sa tito ko? Ang pamilyang Tian at pamilyang Pei ay matagal nang magkaibigan. 3 taon na ang nakalipas. Si Tian Yunyun at ang tito ko ay mayroon ng kasunduan sa kasal. Mayroon silang pundasyon ng pagmamahalan. Pinapayuhan kita, mag-empeke ka na at umalis ka na agad. Huwag kang dumikit sa tito ko. Kuya Peyton, huwag kang ganyan. Hayaan mo akong kausapin si ate ng mag-isa. Ate, naunawaan ko na. Dati, ako ang mali. Hindi ako marunong umintindi. Patawad. Ngayon, tayong dalawa na lang ang natitira sa pamilyang Jiang. Magkabati na tayo. At maging maayos ulit, pwede ba? Anong ginagawa mo? May problema sa pabangong ito. Ate. Hoy, binibining Tian. Nadala ko na ang tao sa 203. Papupuntahin ko na si Huyong dito.
Huwag mong hayaang makatakas siya. Maasahan mo ako. Dapat pala hindi na kita pinakawalan noon. Bayad ko na yang sampal na yan sa'yo. Kapag may nangyari sa akin, hindi ka palampasin ni Master P. Master Pay. Huwag mong gamitin si Master Pay para takutin ako. Pero tama ka nga. Kung wala ka ng Master Pay, wala ka ng silbi. Curious lang ako. Kung ang kalaswaan mo ay makita ng lahat, ano kaya ang isipin ng mga tao sa'yo? Pananatilihin ka pa rin kaya ni Master Pay sa tabi niya? Bobby, magsikir lang ako. Magpapakasal na tayo. Bakit ang klingi mo pa rin? Sige, hintayin mo akong 10 minuto. Pagkatapos ng 10 minuto, babalikan kita. Dito nga. Hindi ko akalain na bago'y kasal, makakaranas pa akong libreng saya. Nasaan ang tao? Tama, 203 nga. Hindi. Hindi ako pwedeng mawalan ng malay. Hindi ko hahayaang magtagumpay sina Chayan Yun. Master Pay, salamat sa inyong husay sa negosyo. Ang muling kagtutulungan ng pamilyang Pay at pamilyang Chan ay muling magdadala ng malaking kita. Ang kakayahan ni Ginoong Tian sa pamumuhunan ay nakikita rin ng lahat sa Yuncheng. Huwag kang magpakumbaba. Magandang kooperasyon. Paano pa nagkaroon ng oras si Jiang Lei para tawagan si Jingxing? Ano ba talagang ginagawa ng walang kwentang si Huyong? Kailangan kong magdadala ng iba para tingnan. Ano na ang sitwasyon ngayon? Xiao Lei. Jiang Lei. Jiang Lei. Paano siya nagkaroon ng ganitong gamot? May gustong manakit sa'yo. Ang init! Xiao Lei, huwag kang ganyan. Hindi. Hindi ko pa nasasabi kay Xiao Lei ang nararamdaman ko. Hindi ko siya pwedeng samandalahin. Jiang Lei. Master P, tungkol sa hinaharap, ang ugnayan ng pamilyang Pay at pamilyang Chan sa negosyo. Balak kong ipaubaya sa aking anak na si Yunyon. Tay, huwag po kayong mag-alala. Noong nasprain ang paa ko, malaki ang tulong ni Jingxing sa akin. Direkta ng makikipag-ugnayan si Binibining Tian sa aking assistant na si Bai Sing. Hindi maganda. Bakit kayo nag-iingay? Anong nangyari? Binibining Tian, may nagsabing bisita. May nag-aaway sa room 203. Nag-aaway. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa birthday party ng anak ko. Ihatid mo ako. Jingxing. Samahan mo akong tingnan. Baka may mangyaring masama sa isang tao. Hindi maganda yon. Jiang Lai, ikaw ang nagtulak sa akin para gayin ito. Mukhang nagtagumpay ang plano ni Chan Yunyun. Kuya Payson. Narinig ko kasi. Nagkasundo na ang pamilyang Tian at pamilyang Pay sa bagong proyekto. Kaarawan pa ni Binibining Tian. Tapos may ganito pang magandang palabas. Sa tingin mo, dapat ba nating ipaalam kay Ginoong Pay? Wei, bakit ngayon ko lang nalaman na ang sama mo pala? Kuya Payson. Hindi mo ba gusto? Gusto. Ang itsura mo sa kama, mas gusto ko. Anong nangyayari? Bakit hindi matawagan ang telepono ni Xiao Lei? Master Pay, ano ang ipagutos ninyo? Bai Sing, agad na tanggalin mo lahat ng CCTV sa Fancheng Hotel. Sa loob ng 3 minuto, sabihin mo sa akin ang lokasyon ni Jiang Lai. Asa ka? Sa loob ng panahong ito, walang sinuman ang pwedeng kumuha ng CCTV footage. Mukhang, may silbi pa rin si Huyong.
Kung ikukumpara kay Wang Qian, mas gusto ko pa rin ang katawan mo. Sinabi ko na, karapat-dapat ka lang maging laruan ko. Si Pei Jingsing lang ang pakakasalan ko. Ang pamilyang Wang ay maituturing na ring isang semi-mayaman na pamilya. Bagay sa'yo ang mababang uri mong pamilyang Hu. Sobra-sobra na yan. Ikakasal na ako sa susunod na buwan. Kaya mababawasan na ang pagkakataon nating magkasama. Gusto mo pa ba ulit? May isa pa akong ipapagawa sa'yo. Sa araw ng birthday party ko, gusto kong tulungan mo akong ayusin ang isang babae. Binibini, gusto mo ba akong patayin? Kung malalaman ni Wang Qian, matutuloy pa ba ang kasal ko? Sabihin mo na lang noon, na nilandi ka ng babaeng yon, at binigyan ka ng pampatulog, di ba? Gustong-gusto ka ni Wang Qian, kaya siguradong maniniwala siya sa'yo. Sige na, maglilipat ako ng 10 milyong yuan sa private account mo. Anong nangyayari? Sinabi sa akin ng bodyguard na may nag-aaway sa 203. Huyong, anong ginagawa mo? Ang magiging manugang ng pamilyang Wang. May ganitong ugali pala. Nalasing siya. At inakala niyang babae ang Hanger. Hindi ba't planado ang paghuli sa kanila sa akto? Si Jiang Lei at Huyong? Bakit si Huyong lang ang narito? Mukhang nakatakas na naman ang munting diwata na yon. Nakatakas na naman. Gago, gumising ka. Bakit si Huyong lang ang nandito? Nasaan si Jiang Lai? Hindi ka ba nagpunta sa banyo? Bakit ka nagpapangga? Anong ginagawa ko? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi ba kakapasok ko lang sa pinto ng 203? Siya yung kita na Chon. Master Pei, nakita na namin si Madam. Nasaan? Alam ko kung nasaan si Jiang Lai. Alam mo, Kailangan kanya ngayon. Sumama ka sa akin. Kinakausap kita. Bingi ka ba? Kian, huwag kang mag-alala. May misunderstanding lang yan. Mahal na mahal ka ni Huyong. Siguradong mayroong. Nainggit sa'yo dahil mayroon kang napakabait na asawa. Sinasadya nilang ipahiya ka sa birthday party ko. Huyong, kausapin mo si Kian ng maayos. May nananadya ba sa'yo? Huwag kang matakot. Marami kaming saksi para sa'yo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ganito kasi yan. 1 oras na ang nakalipas, narinig ko. May tao ba dyan? Tulungan mo ako, masama ang pakiramdam ko. Kung gayon, tatawagan ko ang doktor para sa'yo. Huwag kang umalis, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? May fiancé ako. Huwag kang gumalaw. Tara, magpakasaya tayo. Totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang si Jiang Lai, ang cute na yon, ang naglagay ng gamot? Ang gamot, ako mismo ang uminom para lang maging mas masigla. Ininom ko ng maaga. Hindi ko inakala na nakatakas pa ang kit na yon. Kahit ano pa man, may kakampi akong si Qian Yunyun gayon. Pagdating ng panahon, wala nang magpapatunay para sa kit na yon. Asawa ko, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawang pagtataksil sa'yo. Hindi ko rin hinayaan na magtagumpay ang babaeng yon. Sumsumpa ako kung nagsisinungaling ako. Sana tamaan akong kidlat. Alam ko, mahal. Naniniwala ako sa'yo. Siya pala ang babaeng kasama ni Master Pei, na kusang lumandi kay Huyong. Sabay na kinalaban ang pamilyang Pei, Chan, at Wang. malaking gulo ang haharapin ng babaeng yan. Lahat ng narito ngayon ay mga bisita ko. Ni Chan Yunyun. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ang aking mga bisita, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya na ipinanganak siya sa mundong ito. Kian, huwag kang mag-alala. Nagbadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Sisiguraduhin kong ang Diyosa na lumandi sa iyong nobyo ay dadalhin dito para lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Naghihintay siya sa loob. Naghihintay siya sa loob. Dahil kaibigan ka ni Jiang Lai, pinatawad kita sa ngayon. Pero kag nalaman kong hinawakan mo si Jiang Lai. Hindi ko ginawa. Sana nga. Tito, Jingsing. Sayang, wala akong panlunas. Halika, bumangon ka. saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita kay Pei Jingsing. Jiang Lai.
Jiang Lai. Talagang nalason siya. Ang pamilyang Tian, napakagaling. Tito, nandito ka na. Masama ang pakiramdam ko. Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital para gamutin ka ngayon. Tito, tulungan mo ako. Dadalhin kita sa kose ngayon, ha? Mag-iis ka muna, asawa ko. Ang hirap ng pakiramdam ko. Mahal, gusto ko ng ayon. Mahal, gusto ko ng ayon. Uy, Baising. Nakuha mo na ba ang CCT? Master Pei, ipapadala ko na po sa inyo ngayon. Mabuti. Sa pagkakataong ito, ipapalam ko sa pamilyang Tian. Napaulit-ulit nila akong hinahamon. Ano ang kahihinatnan ng paglampas sa aking limitasyon? Tungkol po pala, Master Pei. Kalahating oras na ang nakalipas. Kinontak ni Pei Juan si Ginoong Pei. Gayon, si Ginoong Pei ay papunta na rin sa Fansheng Hotel. Ganoon pala. Mukhang ang insidenteng ito ay may kinalaman din kay Peitson. Master Pei, kikilos na po ba kayo? Hindi pa nagmamadali. Hayaan muna natin siya ng ilang panahon. Para na, asawa ko. Samahan kitang maghiganti. Sabihin nyo nga, ang babaeng iyon nakasama ni Pei Jingsing. Nilalandi ang manugang ng pamilyang Wang. Sabihin nyo nga, ang babaeng iyon nakasama ni Pei Jingsing. Nilalandi ang manugang ng pamilyang Wang. Ginoong Pi, narerespeto ko ang pamilyang Pei bilang pinakamalaking pamilya sa Yuncheng. Pero dapat mo talagang tingnan ang mga taong nasa paligid mo. Ang babaeng si Jiang Lai, naglakas loob siyang landiin ang aking fiance. Sino ang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit niya para makasama si Master P? Ginoong Pi, kung hindi kayo naniniwala, pwede nyo namang tanungin ang aking fiance. Totoo ba yan? Opo, Ginoong Pei. Sa harap nyo, paano kami magsisinungaling? Lolo Pei, nakita nyo na ang sitwasyon. Si Jiang Lai, sa birthday party ko pa, nilandi ang lalaki. Ang babaeng may masamang intensyon na yan. Hindi siya pwedeng manatili sa tabi ni Pei Jingsing. Kahit sa Yuncheng, isa siyang salot. Wewe, ikaw ang kapatid ni Jiang Lai. Ikaw ang pinakamakakakilala sa kanya. Bilisan mo at sabihin kay Lolo, ganoon ba talaga siyang klaseng tao? Huwag kang matakot. Sabihin mo lang ang totoo. Hindi ka niya magagawang saktan. Si Lolo Pei at kami ay susuporta sa iyo. Sa totoo lang. Dati hindi naman ganyan ang ete ko. Simula nang umalis siya ng bansa. Saka lang siya. Mga walang silbi, kalahating oras na, hindi nyo pa rin siya mahana. Nasaan na naman si Jingsing? Huwag ka nang maghana. Nandito ako. Nasaan na naman si Jingsing? Huwag ka nang maghana. Nandito ako. Ang diwatang ito, talagang hinanap na naman si Jingsing. Malandi, naglakas loob ka pang tingnan ang lalaki ko. Tingnan mo kung hindi kita bugbugin. Master P, hindi mo pa siguro alam. Ang diwatang ito, palihim na nilalandi ang lalaki ko sa likod mo. Niloloko ka niya. Kilala ko ang asawa ko. Jingsing, bakit mo pa rin siya pinoprotektahan? Ang masamang babaeng ito. Manahimik ka. Hindi pa ako kailanman sinigawan ng ganyan ni Jingsing. Para lang sa babaeng ito, siya ay. Jiang Lai, akala ko isa ka mabay at disenteng babae. Hindi ko akalaing magagawa mo ang ganyang bagay. Ginoong Pi, anong ibig mong sabihin? Nagpapanggap ka pa rin. Ang paglandi mo sa lalaki ko, at ang pagbigay mo ng gamot sa kanya, alam na ng lahat. Ganyan mo ba sinasabi sa fiance mo? Mali ba ang sinabi ko? Gusto lang kitang tulungan. Pero may masama kang balak sa akin. Kung gayon sabihin mo, ano ang habol ko sa'yo? Kung gayon sabihin mo, ano ang habol ko sa'yo? Naniniwala akong lahat na narito ay may matatalas na mata. Si Master Pei ang pinakamayamang tao sa Yuncheng. Siya ang laging nangunguna sa listahan ng mga lalaking pinakagusto ng mga babae sa Yuncheng na mapangasawa, sa hitsura man o pangangatawan. Siya ang pinakamahusay sa lahat ng lalaki. Pero ikaw, Ginoong Hu. Ngayon ko lang nalaman ang pangalan mo. Matagal ka nang umaasa sa pamilyang Wang at magiging manugang ka na nila. Ang halaga mo ay ilang daang libo lang. Sa hitsura man o pangangatawan, hindi ka man lang makapantay kay Master P. Gusto kong itanong, ano ang habol ko sa kanya? Kahit pa ganyan mo siraan si Huyong sa harap ng lahat, hindi nito mababago ang katotohanang inakit mo siya. At saka, hindi ba tinakatunayan lang yan na ikaw ay isang sweetheart na walang pinipili? Binibining Chen. Binibining Chen.
Nasa lipunan tayong batas ngayon. Ang basta-bastang paninira, pwede kitang kasuhan. Ang itsura ni Huyong na dinroga mo, nakita naming lahat. Ang pag-akit sa may asawa, pwede kaling kasuhan ni Wang Qian. Ang mga CCT at kung ano-ano pa. Matagal ko nang pinasira sa mga tao ko. Ikaw, gusto mo akong takutin. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Dapat alam mo. Hindi papayag ang pamilyang Pei na makapasok ang isang babaeng masama ang ugali. Pero, dahil sa dating kasunduan, ang kasal ng ating dalawang pamilya, ganito na lang. Binibining Jiang, narito ang 10 milyong yuan. Ginoong Pi, anong ibig mong sabihin dyan? Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay kunin mo ang pera at umalis ka na. Lumayo ka kay Jingsing. Tama yan. Para makita ni Jingsing ang tunay mong pagkatao bilang isang gold digger. Ikaw, bakit? Masyado bang maliit ang 10 milyong yuan para sa'yo? Ikaw na sakim na diwata. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinasaktan kita. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. May tao ba diyan? Hubaran niyo ang babaeng yan. Paluhurin niyo siya at magsorry sa anak ko. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Pei Jingsing, bakit mo pa rin pinoprotektahan ang babaeng yan? Si Jiang Lai ang asawa ko. Sino man ang mga has na saktan siya, ay kalaban ko, si Pei Jingsing. Asawa. Kinasal na pala siya kay Master Pei. Kailan pa? Pei Jingsing, alam mo ba ang sinasabi mo? Si Jiang Lai ang asawa ko. Kinasal na kami. Tito, Impossible. Kalokohan. Ayos lang. Sinabi ko na sa'yo, hindi na kita hahayaang masaktan pa. Tito, Ang babaeng yan. Pei Jingsing, bakit ba? Ang babaeng yan, niloloko ka niya at nilalandi ang ibang lalaki. Nilalagyan ka niya ng sungay. Ayos lang. Normal lang sa mga kabataan ngayon ang magpakasal agad. Pwede pa rin naman silang maghiwalay. Di ba, Ginoong Pi? Jingsing, hindi pa ako kailanman nagsalita ng masama sa iyo. Ngayon, makinig ka sa payo ko. Hiwalayan mo si Jiang Lai. Huwag mo nang isipin. Mahal ko si Jiang Lai. Imposibleng hiwalayan ko siya. Niloloko ka niya sa likod mo. Nilalagyan ka ng sungay. Ginoong Pi, alam kong marami kayong hindi nagustuhan sa akin noon. Pero, gusto ko sanang bigyan niyo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Paano ka magpaliwanag? Sasabihin mo lang na hindi mo nilandi si Huyong. Hindi ko siya nilandi. Kung gayon, bakit ka tumakbo? Tama, mapapatunayan ko. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Huwag kayong mag-alala. Kung hindi ko mapatunayan, kusa akong aalis kay Tito. Aalis ako sa Yuncheng. Ang tiwala mo mayroon nga kaya talaga. Hindi. Impossible. Nagpapanggap lang yan. Ginoong Hu, gusto kong tanungin ka uli. Sigurado ka ba na ako ang kusang nagdala sa iyo? Sa kwarto 203 noon? Nga. Saj, kung gayon tingnan natin. Ang CCTV 203. Impossible. Pek yan. Paano mo nasabing peke? Dahil ang CCTV ng room 203 ay Tama. Wala nga akong CCTV 203. Pero mayroon akong mga bagay na maaring interesado si Binibining Wang Qian. Dahil ang CCTV ay inalis mo na, Binibining Chen. niloloko mo ako. Kahit wala akong ebidensya mula sa CCTV 203, mayroon akong mga bagay na maaring interesado si Binibining Wang Qian. Kumpara kay Wang Qian, mas gusto ko pa rin ang katawan mo. Sa araw ng birthday party ko, tulungan mo akong ayusin ang isang babae. Binibini, gusto mo ba akong patayin? Kung malalaman ni Wang Qian, matutuloy pa ba ang kasal ko? Sabihin mo na lang na, nilandi ka ng babaeng yon, at nilagyan ka ng gamot, di ba? Gustong gusto ka ni Wang Qian. Tiyak na maniniwala siya sa'yo. Chen Yunyun, Huyong, kayong dalawang walang kwentang mag-asawa. Papatayin ko kayo. Hayop ka. Lalaking uod na hindi makakontrol ng sarili. Este ka sa bahay namin, kumakain lang ng bigas namin. Hindi ganoon. Hindi ko yon ginusto. Si Tian Yunyun. Siya ang unang umakit sa akin. Nagsisinungaling ka. Wala akong ginawa. Pei Jingsing, kailangan mong maniwala sa akin. Ang video na yan. Kung naglakas loob kang traidurin ako, sisiguraduhin kong wala kang magiging anak.
At ikaw, masamang tao, tinuring kitang kaibigan, pero nilalandi mo ang asawa ko sa likod ko. Puy! Talagang mga walang kwentang lalaki at babae. Ano? Sapat na ba ang video na yan para ipaliwanag ang lahat? Maligayang kaarawan. Nagustuhan mo ba ang regalo? Masamang tao ka. Nalantad na ang katotohanan. Ano pa ang sasabihin mo? Pei Jingsing. Ginoong Pei. Kahit hindi niya ginawa yan, siya ang cute na yan. Si Jiang Lai, sa unang gabi niya pagbalik sa bansa, nakipag-roam sa kung sino-sinong lalaki. Ito ang mga litrato. Ito ang mga litrato. Kahit alam ko, ano ngayon kung ako ang gumawa, kung hindi ko makukuha si Pei Jingsing, hihilahin din kita pababa. Jingsing. Tingnan mo si Jiang Lai, isa lang siyang cute na babae. Hindi siya sapat sa'yo. Natatakot lang ako na lokohin ka niya. Kapag nahanap ko ang lalaking iyon, kaya kong, Hindi mo na kailangang hanapin. Ang lalaking sinasabi mong hindi mo kilala, ay ako. hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Chen Yunyun. Naalala mo pa ba, noong nilagyan mo ako ng gamo? Magandang kooperasyon, General Manager Yang. Nainom na ni Master Pei ang gamot na binigay ni Miss Chan. Pakisigurado na maihatid siya sa hotel. Huwag mong hayaang makatakas siya. Alam na niya ang lahat. Matagal na niyang alam na ako ang naglagay ng gamot sa kanya. Bakit hindi niya ako binuking noon? Dapat pa nga akong magpasalamat sa'yo. Salamat sa gamot mo, Miss Chan. Kaya kami nagkasama ni Tito ng maayos. Masamang tao ka. Yun. Ikaw, Master Pei, kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo pwedeng sirain ang pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Dahil lang sa isang babae, sa loob ng maraming taon. Binigyan ko na ng pagkakataon ang pamilyang Tian. Hindi nyo lang sinamantala. Noong pinainom ako ni Tian Yunyun ng gamot noon, dapat na siyang mamatay. Master Pei, kakapartner lang natin sa 100 milyong proyekto. Kung ganyan ka, kailangan mo kaming bayaran ng 1 bilyon. Pag-isipan mo ng mabuti. 1 bilyon lang. Pero, tinatakot mo ba ako? Baitsing. Ito ang ebidensya na ang pamilyang Tian ninyo ay nakikipagsabwatan sa mga iligal na elemento para sa katiwalian at suhol. Sa tingin mo, pag inilabas ko ito, pipiliin ka ba nilang protektahan o ang kanilang sarili? Ginoong Pei, dahil sa matagal na nating pagkakaibigan, pakiusap, tulungan mo akong magsalita. Si Jingsing ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Pei. Wala akong magagawa. Jingsing, nagkamali ako. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Ikaw na masamang babae. Ilabas niyo silang lahat. Mukha walang silbi. Nabigo na naman. Jiang Lai, sa nangyari ngayon, nagkamali ako sa iyo. Lolo B. Ayos lang po na ayos na po ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Hawakan mo ito. Lolo, huwag po. Lolo! Lolo, ito ba? Ang Ice Heart Bracelet na ito. Ito ang pamana ng aming pamilyang Pei. Lolo, hindi niyo po dapat ibigay sa kanya. Ito ang naiwan ng lola bago siya pumanaw. Lolo, napakamahal po nito. Hindi ko po ito matatanggap. Kayo ni Jingsing ay kasal na. Natural lang na ipasa ito sa iyo. Kung gayon, salamat po, Lolo. Hahalagahan ko po ito ng husto. Siege na, Baising. Ulungan mo akong bumalik para magkahinga. Nakakainis. Teka! Teka! Ano pa bang gusto mong gawin? Aking mahal na kapatid, paano ko naman makakalimutan ang kasabwat na tulad mo? Ako.
Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayos lang. Kung nakalimutan mo, hindi ko alintana na dahan-dahan kang tulungang maalala. Sino ka ba para magyabang? Sa ating relasyon, dapat tawagin mo akong tita. Kung maglakas loob ka pang bastusin ako, hindi ko alintana na turuan kang muli. Malaking pamangkin. Huwag mong isipin na dahil kinikilala ka ng matandang iyon. Hindi kita kayang saktan. Pitson, Tito, bitawan mo ako. si Jiang Lai ang tita mo. Kung hindi ka marunong rumespeto, ako ang magtuturo sa iyo sa halip ng mga magulang mo. Humungi ka ng tawad sa kanya. Sorry. Anong sabi mo? Hindi ko masyadong narinig. Sabi ko, sorry, tita. Sige na nga, umalis na kayo. Ang late naming kagabi may balbas na siya. Siya talaga ang pinakagusto. Mga babae sa Yuncheng na mapangasawa. Ay tulog, ang gwapo pa rin. Nagdesisyon na ako. Gagawa ako ng portrait ni Tito. Hindi ko ibebenta, ilalagay ko lang sa bahay para may pagmasdan. Ang kulit mo na agad ngayong umaga. Hindi ka pa ba pagod kagabi? Ang kulit mo na agad ngayong umaga. Hindi ka pa ba pagod kagabi? Tito, kailan ka pa nagising? Nung hinawakan mo ako. Ay naku! Alam mo lang kung paano ako asarin. Mahal. Gutom ka ba? Gutom ka ba? Kung ganun, ipagluluto kita. Tinuruan ako ni Lola ang specialty niya. Wife, matulog ka pa. Ako na ang bahala. Ay, okay lang. Bihira kang magpahinga, ako na ang gagawa. Actually, pwede rin kitang kainin. Nakakainis ka. Sige, bilisan mo na magluto. Gusto kong sweet and sour pork ribs. At gubaw raw. Masusunod, mahal. Mahal kong asawa. Sigurado ka bang ayaw mong ihatid kita? Hindi na ako bata. Saka, maghahatid lang ako ng pagkain kay Lola. Babalik din ako agad mamaya. Mag-ingat ka. Mag-update ka. Sige na. Master Pei, masamang balita. Hindi po nabantayan ng security si Binibining Tan. Paulit-ulit niyang sinasabi na maghihiganti siya sa ginang. Tapos, tumakbo siya palabas na may dalang kusilyo. Lola, uminom po kayong maraming tubig. Mabuti po yan sa katawan. Ang tanda-tanda na ni Lola. Ano pa bang magandang mangyayari? Lola! Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Tiyak na hahaba pa ang buhay ni Lola. Ngayon, ang gusto lang ni Lola ay makakita ng apo sa tuhod sa lalong madaling panahon. Lola, ano po ba ang sinasabi ninyo? Sa tingin ko, kayo ni Jingsing ay sapat na ang pagmamahalan. Dapat nyo nang pag-isipan ang mga mahalagang bagay na ito sa buhay. Alam ko po, Lola. Huwag na po kayong mag-alala. Darating din po ang araw na yan. Hugasan ko lang po ang lalagyan ng pagkain. Lola, humiga na po kayo. Panahon na para sabihin ko kay Tito ang aking sikreto. Pero magagalit ka si Tito sa ganoong ako? Lola, umuulan sa labas. Jiang Lai, pinahirapan mo ako ng husto. Anong gagawin mo? Bitawan mo ang lola ko. Huwag kang lalapit.
Kapag umusad ka pa ng isang hakbang, sasaksakin ko siya hanggang mamatay. Hindi ako lalapit. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang sa akin ng direkta. Pumasok ka rito. Anong gagawin mo? Jiang Lai, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, tutal hindi na ako makatakas. Isama ko na lang itong maandang babae sa libingan. Pangalawa, itong dalawang palaboy. Hindi pa nakakahawak ng babae. Bakit hindi ka na lang maging mapagkawanggawa at magkakasaya sa kanila ng isang beses? At pakakawalan ko itong matandang babae. Ano sa tingin mo? Huwag, Xiaolai. Huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Ang ingay ng maandang yan. Ikaw! Bibigyan lang kita ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, isasaksak ko ang kusilyong ito sa puso ng matandang babae. Anong gagawin ko? Masyadong malapit ang kutsilyo ni Chayan Yun sa lola. Hindi ako makakadaan agad. Maliban kung pinipili ko ang pangalawa. Bilisan nyo na. Paglingkuran nyo siya ng maayos. Huwag kang mahiya, ah. Tutulungan ka ni Kuya maghubad. Nang una kitang makilala, alam ko na, nasa harap ni Pei Jingsing, naggapanggap kang malinis at inosente. Pero sa likod, isa ka lang palang kuti na pinagsawaan na ng lahat. Huwag kang mag-alala, ipapadala ko kay Pei Jingsing ang video. Ang pakikipagtalik mo sa 2 pulubi na yan. Gusto kong malaman niya na ang pagpili sa'yo, ang pinakamaling desisyon na nagawa niya. 3, 2, 1. Mabuti na lang at ligtas si Lola. Diwata, ikaw na diwatang kaksil sa salita. Cutie, ikaw na kuti na taksil sa salita. Ang pagpapainom mo ng gamot at paninira noon, hindi ko na yan papansinin. Pero may isang bagay na ayaw ko. Ang subukang saktan ang aking mga mahal sa buhay. 2 walang kwenta, bakit hindi pa kayo sumusugod? Pinayagan ba kitang gumalaw? Sisiguraduhin kung mamamatay ka ng miserable. Inakala mo bang ikaw pa rin? Ang dating may kapangyarihang binibining Chen? Mamamatay ako, pero hihilahin din kita sa hukay. Jingsing, iligtas mo ako, papatayin niya ako. Gaga kang babae. Akala mo ba talaga ililigtas ka ni Pei Jingsing? Ang sakit ng ulo ko. Wala akong lakas. Pero ang mukha mo, alagang kaawa-awa. Hindi ko alam kung ang hitsura mo habang nasasakal ay magiging kasing kaakit-akit din. Akala mo ba talaga, papayagan kitang mamatay ng ganoon kadali? Gusto kong pahirapan ka ng husto at mamatay ka ng may sakit at pagsisisi. 2 walang kwenta. Bakit hindi pa kayo sumusugod? Ibinibigay ko na siya sa inyo. Ito ang babaeng pinaglaruan ni Master Pei. Mag-ingat kayo, huwag niyo siyang patayin agad. Jingsing, sabik akong makita kung anong ekspresyon mo kapag nakita mong pinaglalaruan ng iba, ang pinakamamahal mong babae. Tigil. Putulin niyo ang mga kamay at paa ng 2 walang kwentang ito. Jingsing, ako. Master P. Siya ang nag-utos sa amin na gawin ito. Hindi ako. Binibintang nila ako. Jingsing. Sig. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon kung paano niya kayo pinagawa kay Jiang Lai. Ganoon din ang gawin ninyo sa kanya. Jingsing, nagkamali ako. Umalis ka. Nagmamakaawa ako. Palayain mo ako. Jingsing. Sige na. Opo. Bai Xing, huwag mong kalimutang i-record ang video. Opo. Pagkatapos niyan, ibigay ninyo ang video na ito ng libre sa mga reporter ng Yuncheng. Naintindihan. Asa ka, hanapin ang pinakamagaling na doktor para alagaan si Ginang Wen. Ang 2 walang kwentang ito, dahil pinagnanasaan nila ang katawan ni Jiang Lai, dukitin ninyo ang kanilang mga mata. Ang ginang at ang ginoo, masyadong misteryoso ang pagkamatay nila. Sinasabing pinaslang sila ng isang malaking pamilya sa Mokyeng. Huwag kang maniwala sa mga tsismis. Huwag kang maniwala sa mga tsismis. Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ng iyong master. Karawan pa naman ng iyong master ngayon. Ano ba naman itong nangyayari? Kawawa naman ang iyong master. Kasalanan lahat ng tiyuhin. Dahil sa akin. Kaya ang mga magulang mo ay Jingsing.
Babayaran kita. Ngayon din, ipapahayag ko sa mga miyembro ng pamilya. Ikaw, ang susunod na pinuno ng pamilyang Pei. Kuya, ulan mamaya. Magkakasakit ka kapag nabasa kang ulan. Kumusta? Master P. Nauntog ang ulo ng ginang. Maaaring magdulot ito ng panandaliang amnesia. Amnesia. Nauntog ang ulo ng ginang sa isang bagay. Maaaring magdulot ito ng panandaliang amnesia. Amnesia, panandalian lang. Ano siya gagaling? Master P. Kailangan niyo pong maglaan ng mas maraming oras sa ginang. Kwentuhan niyo siya tungkol sa mga nakaraang alaala. Gaano katagal ito? Kung mabilis, 2 o 3 araw. Kung matagal, posibleng abutin ng ilang taon. Seg, salama. Jianglai. Hirap na hiyap akong hanapin ka. Hindi ko hahayaang kalimutan mo ako ng ganoon kadali. Kahit kalimutan mo ako, ipapaalala ko pa rin sa iyo. Asawa ko, gising ka na? Bakit mo ako sinaktan, asawa ko? Manahimik ka. Walang hiyang manyakis. Subukan mo ulit akong tawaging asawa ko. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong puputulin ko ang lahi mo? Nasaan ako? Nakalimutan nga niya. Saan ka pupunta? Umalis ka dyan. Bitawan mo ako. Apatayin kita. Papatayin mo ba ang asawa mo? Papatayin mo ba ang asawa mo? Sige na, mahal. Nagkamali ako, okay lang. Naglakas loob kang hawakan ako? Mura pa nga yung sipa ko sa'yo. Paano mo nasabing hinawakan kita? Kasal na tayo. Mas intimate pa nga ang mga ginawa natin. Manahimik ka. Manyak. Ano? Asawa mo? Hindi ko maalala. Kailan ako nagpakasal sa'yo? Kung magsalita ka pa ng ganyan, maniniwala ka ba? Seg. Hintayin mo ako. Tingnan mo ito. Totoo nga. Ako nga ang nasa litrato, tama. Kailan kaya ito nangyari? Bakit wala akong maalala? Mahal, anong nangyari sa'yo? Master Pei, pinapatawag niyo po ako? Agad magdadala ng tao sa Yuling Mountain. Hanapin ang mahiwagang halamang gamot na tinatawag na Ice Blue Spirit Grass. Opo. Ang tungkol sa pamilyang Tian. Kumusta na ang pag-aayos? Master Pei, kumalat na ang video ni Chan Yunyun. Nangunguna na ito sa trending list. Bukod pa rito, bumagsak ang stock ng pamilyang Tan. Lahat ng opisyal ng gobyerno na may koneksyon sa pamilyang Tan ay umiiwas na sa kanila. Matapos malugi ang pamilyang Tan, nabaliw si Tian Yunyun. Si Tian Xiaoxiong naman ay namatay sa kulungan. Magaling. Hanapin sa merkado. Lahat ng magagandang painting na mabibili. At bilhin ang lahat. Opo. Ang galing ni Jianglai sa pagdipinta. Noong nasa ibang bansa siya, siguro ay nabuhay siya sa pagbebenta ng mga painting. Kapag nagising siya at nakita ang mga painting na binili ko, baka may malala siya. Ate, anong nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka makontak? Kailan ka ba babalik? Kakilala ni Jianglai. Saan siya pupunta? Hello? Ate, nakikinig ka ba? Nagpapahinga si Jianglai. Anong kailangan mo sa kanya? Alam ko na, ikaw yung walang hiyang lalaki, na pumilis sa ate ko na magpakasal, di ba? Sasabihin ko sa'yo, ang ate ko ay hindi para sa mga tulad mong pagnasaan. Ang kanyang entablado ay nasa Moksheng. Babalik din siya sa lalong madaling panahon. Babalik si Jianglai sa Moksheng. Anong entablado? Alam kong marami ka pang sikreto. Pero hinding-hindi kita hahayaang umalis sa akin. Lolo, halika. Tikman mo itong 1,000 taong gulang na saan ang ginseng. Ito ba? Ito ay galing kay Kuya Peitson. Pinakuha niya lang ito mula sa Wanyu Mountain para sa inyo. Salamat sa inyong pagmamalasaki. Nga pala, Lolo, yung sinabi ko sa inyo noon, tungkol sa pagtatrabaho sa Pay Corporation. Sinabi ko na, hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa ba sapat ang pagiging paborito mo kay Pei Jingsing sa loob ng maraming taon? Hindi pa ba sapat? Lolo, linawin mo. Ako ang tunay mong apo. Ako ang mag-alaga sa inyo hanggang sa huli. Hayop ka.
Hindi pa ako patay. Gusto mo na akong ilibing. Hindi po yon ang ibig kong sabihin. Pero sa loob ng maraming taon, hindi nyo ba nararamdaman na masyado kayong paborito kay Tito? Lumabas ka muna. May pag-usapan kami ni Peyton. Inaamin ko, sa loob ng maraming taon, pinaboran ko nga si Jingsing. Pero, dahil may utang ang pamilya namin sa kanya. Utang sa kanya? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Utang sa kanya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? 8 taon na ang nakalipas. Ang aksidente sa sasakyan ng mga magulang ni Pei Jingsing na ikinamatay nila, dapat ay sa mga magulang mo yon. Dahil sa aking pagiging makasarili, gumawa ako ng paraan para ang mga magulang niya ang pumali. Akala ko kung gaano kalaking bagay. Kaya pala, may ganito palang nangyari. Hindi ka nagkamali. Kung ako ang tatanungin, iyon ang kapalaran ng pamilya ni Pei Jingsing. Kaya pala nakaupo si Pei Jingsing sa posisyong iyan. Kapalit ng buhay ng mga magulang niya. Miss Jiang, Nasa loob si Young Master Pei at sa lolo nag-usap. Diretso mo na lang sabihin sa akin kung ano ang kailangan mo. Mula pagkabata, lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Ang ibang bagay, huwag mo nang masyadong pagtuunan ng pansin. Bakit hindi? Ang Pei Corporation ay sa amin talaga. Ako ang tagapagmana. Lolo, inagaw ni Pei Jingsing ang aking fiance. Inagaw din niya ang Pei Corporation. Gusto ko lang naman na, isang maliit na posisyon. Magtatrabaho ng maayos doon. Tutulungan ko si Tito, para mas umunlad ang Pei Corporation natin. Hindi pa rin ba pwede yan? Kung gayon, ikaw, magsimula ka muna bilang assistant ni Jingsing. Simulan mo doon. Kakausapin ko si Jingsing. Nasaan ako? Nasaan ako? Naalala ko na. Parang kinasal ako sa taong ito. Bakit wala akong maalala? Sa kanya. May kakaiba akong pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ed, may ginawa ba sa'yo ang hayop na yan? Huwag kang matakot. Sa loob ng 2 araw, uwi ako para iligtas ka. Iligtas ako? Ibig sabihin, kinulong niya ako? Asawa ko, gising ka na. Kumusta? May masakit ba sa'yo? Huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Halika, uminom ka ng tubig. Ibig sabihin, natatakot siyang tumakas ako? Kaya't binabantayan niya ako araw at gabi? Sandali lang. Ito ang pinakuha ko kay Baitsing. Espesyal na galing sa mga kolektor. Mula sa iba't ibang lugar. Ang mga binili kong bihirang pinta. Tingnan natin kung mayroong makapagpaalala sa iyo ng kahit ano. Ang pamilyar. Bakit? May naalala ka ba? Hindi ko pa rin maintindihan ng lalaking ito. Kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Hindi ko siya pwedeng pagkatiwalaan. Wala. Nagkamali lang ako. Ibalik mo na lang. Hindi ko gusto. Jiang Lai. Kung gayon, magpahinga ka muna. Babalik ako mamaya. Hello, Ginong P. Jingsing. Ngayon, si Peyton ay hindi na rin bata. Sa tingin ko, panahon na para hayaan siyang tumulong sa iyo sa ilang bagay. Siyempre, kung ayaw mo, huwag na lang. Ayos lang. Hayaan mo siyang pumunta. Jingsing, ang batang iyon ay mayabang at hindi pa hinog. Sinabi ko lang sa kanya ang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga magulang. Hindi ko pa sinasabi sa kanya na ang iyong ama talaga ang may hawak ng kapangyarihan sa pamilyang Pei. Natatakot ako na hindi niya ito matanggap kaagad at gumawa ng mga kalokohan na hindi na mababawi. Ayos lang. Naiintindihan ko, Ginong Pei. Hindi ko sasabihin sa kanya. Salamat. Baising. Nahanap na ba ang Ice Blue Spirit Grass? Po, Master Pei. Ang Ice Blue Spirit Grass ay tumutubo lang ng isa tuwing 5 taon. Huli na kami nang pumunta kami. May nakakuha na. Mga walang silbi. Master Pei, ayon sa tsismis, sa aksyon ng Lingbao Pavilion ngayong gabi, posibleng lumabas ang Ice Blue Spirit Grass na iyon. Ang panimulang presyo ay 50 milyon. Huwag kang mag-alala sa 50 milyon. Kahit 500 milyon pa, kailangan mong makuha iyan para sa akin. Opo. Teka. Tulungan mo akong hanapin ng isang tao. Sabihin niyo po, Master Pei. Isang pintor. Ang pangalan ay Lai. Ed, ikaw ba yan? Ako ito. Ang galing, Ed. Ginulat mo ako. Huwag mo munang sabihin sa taong ito. Ang tungkol sa amnesia ko. Akala ko kinulong ka na ng hayop na yan. Mula sa pamilyang Pei. Alam ko na, hindi ko dapat hinayaan kang bumalik mag-isa noon. Ikaw ang nangungunang pintor sa Moksheng.
Ngayon wala ka ng kalayaan sa buhay. Mukhang napilitan lang akong magpakasal sa lalaking yon. Talagang pinilit lang ako. Isa akong pintor. Kaya pala pamilyar sa akin ang painting na yon. May kailangan ka ba sa akin? Sa susunod na linggo, magkakaroon ng malaking artist exchange conference sa Yuncheng. Hindi ko pa nga natatanong kung gusto mong sumali. Pero ang alam ko, sa mga artistang inihayag ng organizer, kasama ang pangalan mo. Kaya nga, posibleng may kinalaman ito sa magnanakaw, na nagnakaw ng ilang painting mo noon. Okay, ako to. Jiang Wei. Ete, sa wakas nakita na rin kita. Ayos ka lang ba? Hindi ka naman siguro sinaktan ng lalaking yon na si Pei Jingxing, di ba? Sino ka? Talagang nawalan ka ng alaala. Binibining Jiang. Nasa loob si Young Master Pei at ang lolo niya may pinag-uusapan. Diretso ka na lang sa akin kung may kailangan ka. Nabalitaan kong nauntog ang asawa ni Master Pei at nawalan ng lahat ng alaala. Ete, ako ang kapatid mo, si Jiang Wei. Paano mo ako nakalimutan? Kapatid? Tingnan mo, ang dami nating pagkakapareho. Talaga? Ete Jiang Lei, si Pei Jingxing ang demonyong yon. Hindi ka naman niya sinaktan ngayon, di ba? Asawa ko. Nagkamali ako. Sinaktan ako? Pero hindi naman siya mukhang mananakit. Ete Jiang Lei, niloloko ka lang niya. Mukha lang siyang tao, pero demonyo ang puso niya. Madalas kanyang sinasaktan. Ang dahilan kung bakit ka nagka-amnesia ay dahil sa pananakit niya sa'yo. Ang dahilan kung bakit ka nagka-amnesia ay dahil sa pananakit niya sa'yo. Ang sakit! Ang sakit ng ulo ko! Dadalhin kita palayo. Kapag bumalik si Pei Jingxing, hindi na tayo makakaalis. Tara na, dadalhin kita pawi. Ihanda ang sasakyan. Opo. Master Pei, huwag na po kayong mag-alala. Ang bulaklak na ito ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Nandyan na ang halaga nito. Huwag na po kayong masyadong mag-alala. At sinabi ng doktor, basta mayroon nitong bulaklak, tiyak na gagaling ang ginang. Dalhin ang sasakyan dito. Gusto ko nang makita si Jiang Lai. Malapit na ang sasakyan. Master Pei, sa loob ng maraming taon, ngayon lang kita nakitang ganyan, na ganoon ka-emosyonal sa isang babae. Siya lang ang karapat-dapat sa pagmamahal ko. Siya lang magpakailanman. Master Pei. Nawawala si Madam. Hanapin siya. Kung sino man ang kumuha sa kanya. Kahit sino pa yan. Ipapakain ko sa aso ang buong pamilya nila. Masusunod. Kuya, ulan mamaya. Magkakasakit ka kapag nabasa ka. Umalis ka. Sabi ni Mama, hindi na lumalaki ang mga lalaking nababasa ng ulan. Kapag hindi ka lumaki, hindi ka makakapag-asawa. Kailangan ko pa bang kakialaman ng isang bata? Hanapin mo nanay mo. Huwag mo akong guluhin. Kaumanhin. Kuya, hindi ko dapat sinigawan ka kanina. Tara, ihahatid kita sa bahay. Wala akong bahay. Nasaan ang nanay mo? Umakyat na si Mama sa langit. Patay na rin ang nanay mo. Hindi ito kamatayan. Sabi ni Mama, nagiging bituin sila sa langit. Protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Kaumanhin. Kaumanhin.
Bakit mo ako dinala rito? Sinabi ko na nga. Aking mabuting ete. Dadalhin kita pawi. Huwag ka nang magtangkang tumakas. Ikaw mismo ang kusang sumama. Hindi ba? Kaya si Pijing Sing, hindi niya ako sinasaktan sa bahay. At hindi niya ako kinukulong, tama? Nga. Nabalitaan kong nawalan ka ng alaala. Kaya sinadya kong magtanong-tanong. Hindi ko inasahang totoo pala. Mahal na mahal ka ni Master Pei. At sobra kanyang pinapaboran. Ikaw ang naniwala sa aking isang panig na kwento. Kaya ka napunta sa ganitong sitwasyon. Walang hiya! Masamang tao ka. Dahil sa pagmamahal ni Master Pei sa'yo. Sinira mo ang pamilya ko at pinatay ang mga mahal ko. Araw-araw akong namumuhay sa ilalim ng tingin ng iba. Ako ba ang walang hiya? O ikaw ang nagmamalaki sa iyong tagumpay? Huwag ka nang magpumiglas. Walang tao sa loob ng daan-daang milyar rito. Walang makakapagligtas sa'yo. Hindi ka palampasin ni Pijing Sing. Ngayon, isa ka lang. Walang utak na tanga. Nangahas kang takutin ako. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman na ako ang may gawa. At saka, malakas ang agos ng ilog na ito. Si Master Pei, sa buong buhay niya, hindi niya mahahanap ang iyong bangkay. Huwag mo akong sisihin. Ihahatid kita pawi. Ihahatid kita sa iyong namayapang ina. Tigil. Nasaan si Jianglai? MR Pei. Nasaan si Jianglai? Sabihin mo. Bantayan sila. MR Pei. Master Pei. Master Pei. Doktor, bilis. Habang nalulunod ang pasyente, malubhang nasugatan ang kanyang balikat. Malala ang impeksyon sa baga. May arhith niya. Magpatuloy sa operasyon. Doktor. Doktor. Huminto ang tibok ng puso ng pasyente. Mabilis na magsagawa ng siye. Jing Sing! Jing Sing! Ay ginang. Ginang. Sino yan? Kung hindi ka makakahanap ng asawa paglaki mo, ako na lang ang magiging asawa mo. Mag-pinky promise na tayo. Sino yan? Siya yan? Siya yan? Gising na po kayo, madam. Nasaan siya? Nasaan si Pijing Sing? Si Master Pei po kagabi. Para iligtas kayo, tumalon siya sa ilog. Hindi pa po siya nagigising hanggang ngayon. Ay, madam. Madam, huwag po muna kayong mag-alala. Magiging maayos din po si Master Pei. Pupuntahan ko siya. Madam, Pijing Sing, hindi ka pwedeng mapahamak. Ayoko pang magkautang na loob sa'yo. Huwag kang mapahamak. Hindi ba't naako kang pakakasalan mo ako? Sinungaling ka. madam. Ito po ang Ice Blue Spirit Grass na pinaghirapan ni Master Pei. Para hanapin para sa inyo. Makakatulong po ito para bumalik ang inyong alaala. Madam. Nawalan po ng magulang si Master Pei noong siya ay 22 taong gulang pa lang. Nawalan po ng magulang si Master Pei noong siya ay 22 taong gulang pa lang. Isinara na niya ang kanyang puso. Simula nang dumating kayo. Nakita ko kung paano unti-unting nagbago si Master Pei. Paulit-ulit niyang ibinaba ang kanyang pamantayan para sa inyo. Madam. Kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Para sa inyo, dududahan niyo pa rin ba ang kanyang pagmamahal sa inyo? Alam ko. Alam ko ang lahat. Madam. Ayos ka lang ba? Naalala ko na. Naalala ko na ang lahat. Tito Jingsing, gumising ka na. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Madam. Madam, 2 araw ka nang hindi kumakain. Kumain ka na po.
Madam. Ayaw mo naman siguro. Napagising ni Master Pei at makita ka. Napayat na payat. At walang kulay? Angit ba ako ngayon? Ah, medyo po. Akain ako. Ayusin ko po. Tito, miss na miss kita. Bakit hindi ka pa gumigising? Tito, gising ka na. Sa wakas, gising ka na. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Sino ka? Ikaw. Hindi mo ako naalala? Dapat ba kitang malala? Kahit na maganda ka. Master Pei, gising na po kayo. Madam, anong nangyari sa inyo? Ayos lang, Tito. Dahan-dahan kitang ipapaalala. Tandaan mo ako ang asawa mo. Ang pinakamamahal mong asawa. Aba, nagkasabwat pa kayo. Aralokohin ako. Aba, nagkasabwat pa kayo. Aralokohin ako. Huwag kang umalis. Nagkamali ako, hindi ba sapat yon? Dahil pasyente ka, huwag mo na akong aabusuhin uli. Tito, naalala ko na ang lahat. At yung araw na umuulan, sinabi mong papakasalan mo ako. Tito, matagal mo na pala. Akong pinagdanasaan, ha? Pareho naman tayong may gusto sa isa't isa. Bakit mo pa ako nakalimutan? Paglabas ko ng ospital, mag-ayos ako ng isang ingrandeng kasal para sa'yo. Ipapalam ko sa buong mundo na ikaw ang aking babae. Jiang Lai, salamat sa pagpayag mong pakasalan ako. Marami tayong kinagdaanan sa nakaraan, at marami rin tayong kinalampas. Mula ngayon, doblehin ko ang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang kayamanang bigay sa akin ng langit. Sa buong buhay ko, alagaan kita. Sana'y masaksihan mo kasama ko ang pagmamahal ko sa'yo. Ginoong Pi. Sa nalalabi nating buhay, sana'y gabayan mo ako. Kung hindi ka makakahanap ng asawa paglaki mo, ako na lang ang magiging asawa mo. Mag-pinky promise tayo.